Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw ho sa lahat. Ito ho, makikita nyo na may bagong sikat na araw dito ho sa ating background. Ito ho ay simbolo ng bagong pag-asa, bagong umaga, bagong pag-asa ho. At ngayong araw ho na ito sa aking vlog, ito ho pag-usapan natin, ito hong napabalita na sinasabi ho ng NBI na nire-recommenda ho niya ang prosecution sa 21 mambabatas at sa iba pang mga government officials. So alamin ho natin kung bakit ho nire-recommenda ho ng NBI na i-prosecute ang 21 lawmakers at ang iba pa hong government officials. So intro muna po tayo. Nagbabalik hong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Ito ho, nirekomenda ho ng NBI na i-prosecute ho ang 21 mambabatas at iba pa pong government officials. Ito ho ay sa dahilan meron hong paratang na sila daw ho ay involved sa mga anomalous government infrastructure deals. Lalong-lalo na ho ang pinag-uusapang mainit na mainit ho itong mga flood control projects na kung saan ho ay sunod-sunod ang investigasyon sa Senado. Ito hong napabalitang rekomendasyon ho ng NBI tungkol nga ho dun sa mga 21 lawmakers at sa iba pa hong officials ng gobyerno ay nagmula ho sa pahayag ng Department of Justice. Ang pinagbasihan ho ng rekomendasyon ay ito hong mga sworn testimonies ho ng mga district engineers ho ng Bulacan, itong si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at ito ho kamakailan lamang itong si ASEC ng DPWH, si Bernardo. Ang una hong nagsiwalat na may mga involved ho ng mga senador sa mga kickback ho sa mga flood control projects ay ito hong dating district engineer na si Bryce Hernandez at itinuro niya ho dyan si Senator Joel Villanueva. Kasama din ho sa itinuro nitong si dating district engineer Bryce Hernandez ay ito hong kasalukuyan din hong senador na si Senator Jinggoy Estrada. At ito hong nagdaang linggo, ang nagpahayag naman ho ay itong dating ASEC ng DPWH na si Bernardo at ayon ho sa kanya, ito hong si former Senate President Chis Escudero at former Senator Bong Revilla ay nag-receive din ho ng kickback mula ho sa mga project. Ayon ho sa Rappler, ito hong si Maynard C. Ngu ay isa ho sa mga contributor ng campaign ho ni former Senate President Chis Escudero at ito ho ay nag-contribute ng halagang 30 million ho noong 2022 election. Ayon din ho sa Rappler, ito hong si Maynard C. Ngu ay isa hong Special Envoy for Trade and Tourism na in-appoint ho ni President Bongbong Marcos at isa hong contractor at ito ang tinuturo bagman ho ni Senator Chis Escudero. Ayon ho sa balita ng Rappler at kay ASEC Bernardo, ito daw hong si Senator Chis Escudero ay nakareceive daw ho ng 160 million from his bagman Maynard C. Ngu. Ayon din ho sa former Undersecretary na si Bernardo ng DPWH, sinasabi niya ho na itong si Senator Bong Revilla o ang dating senador ay nakareceive ho ng kickback doon ho kay former District Engineer Henry Alcantara. Isa rin ho sa kasama sa prosecution ho na nirekomenda ng NBI ay ito hong si Carlin Villa. Ito ay aide ni former Senator and now Mayor of Makati Nancy Binay. At ito hong si Carlin Villa ay asawa ho ng kasalukuyang Siquijor Governor.
Isa pa rin ho sa kasama sa listahan ay ito hong si Sally Santos. Ito ho yung contractor ho ng Sims Construction na ito daw ho ay allegedly behind several ghost projects at marami hong transaksyon sa mga DPWH district engineers. So ito ho yung listahan ng 21 individual ho na nire-recommenda ho ng NBI na sampahan ho ng kaso. Unang-una ho dyan sa listahan ay itong si Congressman Saldico, pangalawa ho si Senator Francis Chis Escudero, pangatlo ho si Senator Joel Villanueva, pang-apat Senator Jingo Estrada alias Beng Ramos alias Mina, Undersecretary Mitch Cahayon Uy, Mr. Maynard Ngu, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Mrs. Carlene Villa, Undersecretary Robert Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Mr. John Carlo Rivera, Miss Linda Victoria Macanas, Mr. Juanito Mendoza, Miss Sally Nicolas Santos, Miss Jess Mahusay alias Andre Balatbat, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, at ang kahuli-hulihan ho ay si Engineer RJ Dumasig. So ito ho ang 21 pangalan na nirerekomenda ho ng NBI na sampahan ho ng kaso. So yan ho ang listahan. Hindi ho natin alam kung ano ho ang mangyayari sa mga susunod ho na araw dahil ho dyan sa pahayag ng NBI ho na yan. Malalaman ho natin at tayo ay makikibalita sa mga susunod ho na araw o linggo tungkol ho dito nga sa mainit na pinag-uusapan ho ang anomalya sa flood control projects na kung saan ho ay maraming listahan ho na sangkot dito ho sa mga maanomalya hong pagtanggap ng mga kickback. Kaya nga ho ang tanong ng nakararaming Pilipino, meron ho bang mapaparusahan dito ho sa mga pinaggagawa ho ng ating mga lawmakers at yun hong mga involved na mga opisyalis ho ng ating gobyerno. So yan ho ang ating pakakaabangan. So hanggang dito lang muna po ang ating vlog and maraming salamat ho sa inyong panonood.